for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. For today is on Colossians chapter 3 verses 9 and 10. Basahin ko lang po. Sabi, do not lie to one another, seeing that you have put off the old self, which is with its practices, self, which is being after the image of its creator. Now, kung papansinin nyo, bakit ginamit ni Paul tong bagay na to, yung pagsisinungaling, na to translate doon sa old self mo, na hindi mo dapat gawin yourself. Tatanungin ko tayo, kung tatanungin ko kayo, sa dami ng kasalanan na pwede magawa ng tao nagsinungaling, parang hindi kasalanan sa kanya yun. Tama o mali? Meron kasi ang tao na sinasabi na, hindi, white lie lang naman yun, maliit lang naman yun hindi naman talaga truly sin or ano siya. Pero what the Apostle Paul is trying to say is, kahit maliit na bagay, which is yung pagsisinungaling, kasalanan siya. Hindi siya dapat maging parte ng buhay natin na binago na ng Panginoon. Dapat iwaksin na natin siya. So what does it mean? Ano mang bagay na napakaliit sa mata mo na parang hindi siya kasalanan, ay malaki ang parte na nagagawa bilang ikaw na anak ng Diyos. Na nakikita rin doon kung ano yung nangyari sa'yo in your own nature, kung ano ka. That must change. Na kahit na maliit siya maganda sa pananaw at sa mata ng Diyos. God doesn't look at it as, ay, malaki nagawa nito. Ito yung magiging parusa niya. Maliit lang, pwede kong palipasin niya. No. What is being related here is, yung magkaano mang kalaki o kaano mang kaliit yan, pantay yan. Kasalanan pa rin yan. And it must not be part of ourselves na nagbago na. Tayo nga bilang mga magulang, ang palagunang tinuturo natin kagad sa anak natin, huwag kang magsisinungaling kasi masama yun. Tayo pa kaya na anak ng Diyos, yun din ang tinuturo kagad niya sa atin, huwag kang magsisinungaling. Anak kita At pag nagsinungaling ka, it destroys your new self, your new being. Sinabi mo, nagbago ka na So it must not be a part of your language and of your heart. Kasi when a person lies, and when a person tells the truth, puso yun merong kasamang damdamin. So whether you lie or you do not lie, it reflects our heart. At yun nasa puso natin si Kristo May change na nga may change life nga tayo na galing sa Panginoon. So dapat hindi na ganon. At pagka when we make that decision not to lie, pag yun nalagpasan na natin, any other form of sin or any other form, small or big, kaya mo na pagtagumpayan yun. Kasi which is lying, napagtagumpayan mo na. Let me remind every one of us, mga kapatid, nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, at binago niya yung buhay natin, continually binabago niya yung buhay natin, lahat ng aspeto dapat magbago. Hindi lang yung ginagawa natin, kundi yung manner of our speech natin, tiniisip at laman ng puso natin. Sabi nga dyan sa verse 10, ano yung sabi ng verse 10? And I've put on the new self, which is being, renewed in knowledge after the image of its creator. Renewed in the knowledge. Ito labanan Yung iniisip natin, yun yung labanan, yun yung battlefield. And when we choose not to do what is wrong, and to do what is right, at pagpinili natin na huwag magsinungaling, everything else would follow. It is a decision we must make in our lives. Mga kapatid, ano yung decision natin? If we have really been changed by God, na makita sa buhay natin tunay, kahit ang maliit na bagay, hindi natin kayang gumawa ng mali. All we're doing is our integrity in front of God. Let us pray. Heavenly Father, I pray for each and every one of us. Tunay makita mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan, na kahit na maliit na kasalanan aming iwawaksi, kahit pagsisinungaling aming iwawaksi, upang tunay makita ka sa buhay namin. And change us, renew our mind daily, O Lord, and refresh us. In Jesus' name we pray. Amen.